Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, for He will never leave us, nor forsake us. He's always watching us, waiting for us to call unto Him. And when we pray to Him, we must use the name of Jesus Christ, because Jesus Christ is the only mediator to our Father. No one else but Jesus. No other name but Jesus. And I'm thankful of the Holy Spirit because of His comfort. He was sent by our Redeemer to guide us, to remind us of the ways to righteousness. Anong ways to righteousness? The ways of Jesus Christ. Yung mga things that Jesus Christ did when He was in this world. Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And He is our friend. And He gave His life for us, His friends. That is why we are blessed. Because we have our Father who loves us so much. We have our friend who loves us so much. And we have the Holy Spirit comforting us. So last time we read Judges chapter 6. It's about Gideon was called by the Holy Father. And he sent his angel, the angel of God, to talk to Gideon. Ang angel of God na to, sino to? This is Jesus Christ. Kasi ang tawag ni Gideon, Lord, no? At ina-accept yun ng angel of the Lord na tawagin siyang Lord ni Gideon. Alam naman natin na ang mga angels hindi dapat i-worship. Kasi nakalagay sa Book of Revelation, I am also a servant like you. Sabi ng angel kay John the Beloved. Pero nandito sa Judges na angel, ito rin yung commander of the army of the Holy Father. The Almighty God's commander ng army. Si Jesus Christ ang commander. Hindi pa Jesus ang name niya, no? At ang nakalagay sa Book of Revelation, ano ang name ni Jesus? Nakalagay sa kanyang, nakasulat sa kanya, faithful and true. At hindi niya nire-reveal ang kanyang real name. Because ang gusto niya ma-exalt na name ay ang name ni Almighty Father, Yahweh. And that's the reason why the Holy God, our Father, Yahweh, exalted the name of Jesus Christ. He called Jesus Christ Lord. Proof that Jesus Christ is also God, because our God, our Father, called Jesus Lord. Na nakalagay sa book of Hebrews chapter 1. Proof that Jesus is also God. Yung mga angels, hindi ni Almighty Father itinaas, kundi sino lang ang itinaas na name? The name of Jesus Christ. Yun lang ang itinaas na name ni Almighty Father. Among His companions, si Jesus Christ lang ang in-exalt na name ni Almighty Father. Kaya dito, yung angel of the Lord, this is Jesus Christ. Ano ang sinabi ng angel of the Lord? Take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has. Ipinag-utos yon ng angel of the Lord. Kunin mo yung alaga na bull ng father mo, batang bull. Second bull, hindi first bull, no? But second
bull na 7 years old. Why second bull? Kasi yung mga first bull, kay Almighty Father, in-offer yon. Kaya second bull, ibig sabihin, hindi siya yung first fruit. At saka kaya 7 years old, this is a complete number 7. And tear down the altar of Baal that your father has. So, ano ito? Kung ano man yung mga bagay na nag-hold back sa atin, na nasa puso natin, tanggalin natin, sirain natin. Yung mga wooden image na nasa puso natin, hindi lang ito mga wooden image or mga graven images or nagawa sa kahoy, gawa sa semento, or gawa sa ginto, or kung ano mga material. Kundi ito rin ay yung mga bagay na pinanghahawakan ng tao na mas pinaprioritize ng mga tao kaysa kay Almighty Father. Sinisira nila ang kanilang dignidad and morality, integrity because of the things of this world. Yun ang mga tinatawag ding idols, no? At kaya second bull yung ipinakuha kay Gideon dahil yung wooden firewood, yun yung wooden image, yun ang gagawing firewood for the bull, yung wooden image. Alam naman natin pag wooden image madumi, kaya second bull lang ang ipinautos ni Lord kay Gideon. Dahil ang kahoy na gagamitin or firewood na gagamitin ay madumi. Galing sa wooden image. So, bago lahat, no, ng mission gawin ni Gideon, inutos muna na sirain ang altar ng foreign gods or false gods at sirain yung wooden image. So bago tayo makakapag-lingkod, makakapag-serve kay Almighty Father, tanggalin natin sa puso natin yung mga bagay na hindi natin dapat i-prioritize. Ang priority natin si Almighty Father. Wala nang iba. Kung yung trabaho mo ang nagiging hindrance para ka makapag-serve kay Lord dahil yung trabaho mo, nire-require ka na magsinungaling, umalis ka sa trabaho mo dahil hindi yun para sa'yo. Kung ikaw ay isang follower of the Almighty Father. Dahil yun ay kadumihan. Lahat ng mga trabaho na sa tingin mo ay hindi kay Almighty Father dahil nire-require ka na magsinungaling, or gumawa ng kasamaan, manloko ng tao, mang-abuso ng tao, mang-manipulate ng tao, hindi yun kay Almighty Father. Tear down the altar. Kung ang lifestyle mo ay hindi in line sa commands of the Holy God, sa law ng Almighty Father, change your lifestyle if you really love the Almighty Father. Kasi may mga tao ngayon na nagsasabi na hindi, kung mahal ako ng tao, tanggap ako kahit sino ako. Hindi. Si Almighty Father, He requires us to obey Him. Kasi kung mahal natin si Almighty Father, ang gagawin natin sa sarili natin, magpapasakop tayo kay Almighty Father. Hindi tayo ang masusunod sa buhay natin. Si Almighty Father masusunod sa buhay natin dahil siya, holy siya, He's righteous. Alam niya kung ano ang good.
Kaya hindi tayo ang masusunod sa buhay natin. Nasasabi natin, wala akong ginagawang masama, hindi ako nananakit ng tao. Hindi ka nga nananakit ng tao. Pero si Almighty Father, sinasaktan mo. At pag sinasaktan mo si Almighty Father, may tendency na nananakit ka rin ng kapwa-tao mo, hindi mo lang alam. Hindi ka aware dahil wicked ang heart. Kailangan mabago ang heart natin. So dito no, start ng tinawag na Jerubbaal si Gideon ng kanyang tatay. Kasi sabi ng kanyang tatay, kung talagang makapangyarihan niyang si Baal at si Asherah, bakit nasira ang kanilang altar? It is dapat siya, ipagtanggol niya yung sarili niya kung talagang makapangyarihan siya, kung talagang makapangyarihan ng Diyos nila. Yung si Baal at si Asherah, kung talagang makapangyarihan niya, ipagtanggol niya yung sarili niya. If he is a God, let him plead for himself because his altar has been torn down. Sabi ni Joash. But the Holy Spirit of God came upon Gideon. So si Gideon, hindi siya warrior. Pero yung name niya, no, means warrior. Pero siya mismo, yung kanyang occupation, yung kanyang trabaho, hindi naman siya malakas na tao. At yung kanyang pinanggalingan na lahi, ay hindi naman malakas. Least pa nga, di ba? Pinakamahina sa mga clan. Pero hindi doon tumitingin si Almighty Father. Hindi tumitingin si Almighty Father kung anong napag-aralan mo, kung saan kang pamilya galing. Kung mataas ba, nasa high society ba yung pamilya mo? Mayaman ka ba? Matalino ka ba? Hindi doon tumitingin si Almighty Father. It's because gusto ni Almighty Father na yung name niya ang itaas, hindi yung name ng mga tao. Dahil ang tao makasalanan, wicked. Gusto ipakita ni Almighty Father ang kanyang power sa mga tao. Kaya hindi kailangan ni Almighty Father ng mga tao, ng mga scholar yan, Bible scholar yan, doctor ng ng Bible yan, nakatapos yan ng doctorate ng Bible, ng philosophy. Hindi kailangan ni Almighty Father na. Ang kailangan ni Almighty Father, yung tao na willing to be submissive to Him, to obey His commands. Dahil pag ang tao nasa high society or mataas ang pinag-aralan, merong tendency na siya ay isang magpakayabang, no? Dahil iisipin niya, nakatapos ako ng ganitong pag-aaral. Ng sarili ko lang, pinagtapos ko, ginapang ko ang sarili ko sa pag-aaral para makatapos lang. Hindi kailangan ni Almighty Father ng gano'n. Dahil si Almighty Father, sa Kanya galing lahat ng knowledge and wisdom and power. Kaya si Almighty Father, pumipili siya ng mga simpleng tao. Kaya dito sa upper half part, no? Kasi taas sa tapa, pababa yung tingko sa laptop. Dito sa first half ng Judges chapter 6, makikita natin na ang ginagawa ni Gideon, inihiwalay niya yung chaff sa wheat doon sa wine press kasi nga itinatago nila yung mga pagkain sa mga Midianites ninanakaw. Kasi baka may magsabi dyan, bakit niyo pinapatay ang mga Midianites? Di naman hilig dyan sa war. Kasi nga wicked yung mga Midians or Midianites. Kinukuha nila lahat ng mga pagkain ng mga tao nagtatrabaho. Tapos sila nagpapasarap lang sa buhay. Inaabuso nila, minamanipula nila ang tao. Hanggang ngayon may mga ganitong klaseng tao. Minamanipula nila ang society. Gusto nilang maghari dito sa mundo. Gusto nilang maghari sa gobyerno. Hanggang ngayon may ganitong tao.
Kaya itong sa second half nitong Judges chapter 6, humingi ng sign si Gideon kasi hindi siya makapaniwala na siya ang pinipili ni Almighty Father to lead the tribe of Israel. Hindi siya makapaniwala na siya ang pinipili ni Almighty Father to lead the people to battle against the Midianites. Kaya humingi siya ng sign na yung fleece, pagbasa yung sahig, dapat yung fleece dry, no? Yung wool. Ngayon, kung ang kinabukasan naman, ang sabi naman niya, yung wool naman, yung first, no? Yung wool dapat ay basa. And then yung ground dry. Tapos yung kinabukasan, yung fleece naman ay dry, tapos yung ground naman ay basa. Yun ang sign na hiningi ni Gideon. Kasi nga, tingin niya sa sarili niya, hindi siya marunong. Kahit ang name niya ay, ibig sabihin ay warrior or destroyer, alam niya hindi siya marunong. Wala siyang background. Kaya kahit na nakita niya, angel of the Lord, humingi pa rin siya ng sign, no? So, dito tayo sa Judges chapter 7. Then Jerubbaal, that is Gideon, and all the people who were with him rose early and encamped beside the well of Harod, so that the camp of the Midianites was on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. So, ang tinatawag na pangalan nila ni Gideon ay Jerubbaal. Played to Baal. No? Ibig sabihin ng Jerubbaal. So, may mga kasama na siyang mga tao. Maaga silang gumising. At naggumawa sila ng camp malapit sa well of Harod. Kasi yung camp ng mga Midianites nasa north side ng hill or burol of Moreh sa valley. Valley of Jezreel na tinatawag din na Megiddo or Armageddon. So madami itong mga Midianites. Verse 2, and the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give the Midianites into their hands. Sabi ni Almighty Father, madami kang dalang mga tao. Napakadami para sa akin yung dadala mong mga tao. Paano ko sa inyo mabibigay ang mga Midianites? Madami ang mga Midianites, pero marami ka rin dalang tao. Lest Israel claim glory for itself against me, saying, my own hand has saved me. Ayokong magyabang ang Israel sa akin, or yung country of Israel sa akin, sabi ni Almighty Father. Sobrang dami ninyo. Pag nanalo kayo sa battle or sa war against the Midianites, ipagyayabang ninyo na kaya kayo nanalo dahil madami kayo. Ayoko ng ganon, sabi ni Almighty Father. I-claim nyo yung glory for itself against me. Magyayabang kayo lalo ng laban sa akin, sabi ni Almighty Father. Isipin nyo na kaya kayo nanalo dahil sa inyo. Verse 3. Now, therefore, proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. Ngayon, sabihin mo sa mga tao, kung sino yung takot, kung sino yung duwag, bumalik na siya, umuwi na siya, umalis na siya. Pinaalis ni Almighty Father, yung mga takot, yung mga duwag. Pauwiin mo na. Umalis na siya, ngayon na, now na, depart at once from Mount Gilead. And 22,000 of the people returned and 10,000 remained. Marami ring takot naman. 22,000 yung takot. So,
Marami palang mga daladalang mga soldiers. 32,000, no? Yung total na mga soldiers na daladala ni Gideon na sumama sa kanya. Pero 22,000 sa mga tao na doon ay takot, fearful and afraid. Kaya sinabi ni Almighty Father, kung sino yung tuwag at takot, pauwiin mo na. Mas marami yung takot at tuwag, 22,000. At ang natira, and 10,000 remain. 10,000 lang ang hindi takot. Pinabawasan ni Almighty Father yung mga soldiers or warriors or mga tao na lalaban against the Midianites. Verse 4, but the Lord said to Gideon, the people are still too many. Marami pa rin tao. Sabi ni Almighty Father, nararamihan pa rin ako. Bawasan mo yan. Ha? Sabi ni Almighty Father, nararamihan ako sa mga kasama pa rin. Meron pa rin mga tirang 10,000. Bawasan mo pa. The people are still too many. Bring them down to the water, and I will test them for you there. Dalhin mo sila sa may tubigan, at doon itetest ko sila. Then it will be that of whom I say to you, this one shall go with you, the same shall go with you. And whomever I say to you, this one shall not go with you, the same shall not go with you. So pinipili ni Almighty Father yung mga tao, 10,000, pababain sa may tubigan. Dahil kung sino man nasasabihin ni Almighty Father, ito isama mo, isasama mo yon. Yung mga tao na hindi ko sinabing isama mo, hindi mo isasama yon. Sabi ni Almighty Father. At paano nakakausap ni Gideon? Through visions and through prayers, you will hear a voice behind your ear. Dahil nasa kay Gideon, ang Holy Spirit of the God, the Almighty God na kay Gideon. Kaya yung Holy Spirit, ang kasama ni Gideon. Nakatingin si Almighty Father, kausap si Gideon through the power of the Holy Spirit. Verse 5, so he brought the people down to the water. Binaba ni Gideon, inutusan niya yung mga tao, 10,000 yun, bumaba sa river. And the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water with his tongue, as a dog laps, you shall set apart by himself. So, pinainom niya ng tubig yung mga tao sa river. Ngayon, sabi ni Almighty Father, kung sino sa mga tao na yan ang umiinom na yung bibig ay nandun sa tubigan, na parang aso kung uminom, hindi mo siya isasama. Sabi ni Almighty Father. Alam niyo yun, di ba pag nasa river ka, paano ka iinom pag nasa river ka? Yung iba, hindi na ginagamit ng kamay. Iba sinasakop ng kamay, sinasandok ng kamay para iinom ng ganon. Yung iba naman, yung bibig nila, nandun mismo sa tubigan, isinasawsaw nila yung bibig nila sa tubigan, nakaganon sila sa tubigan. Ngayon, yung mga taong ganon, na parang aso kung uminom sa tubigan, yun ay hindi kasama. Pauwiin mo na. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink, and the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink, pati yung mga tao na lumuluhod para uminom, iuwi mo na. And the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. Yung pagano ng inom, 300 lang yun. But all the rest of the people who got down on their knees to drink water. Pero yung mga tao na yung bibigay nasa tubigan, pinauwi na yon. But all the rest of the people, no? So 300 lang ang uminom na sinasahod yung kanyang kamay sa river, sa tubig. Verse 7, then the Lord said to Gideon, by the 300 men who lapped, I will save you and deliver the Midianites into your hand. Ang kasama lang na tao ni Gideon, utos ni Almighty Father, 300.
Yon yung mga tao na ang pag-inom ng tubig ay sinakop ng kamay, hindi bibig ang pinangsahog sa tubig. I will save you and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, every man to his home or place. 300 lang idadala mo ha, yung pinili ko lang. Ngayon yung iba, 10,000 yan, di ba? Yung natira. So 300 lang yung uminom ng gamit ang kanilang mga kamay. Ilan yun? 9,700. 9,700 yung parang mga asong uminom sa tubig. 300 lang yung nagsakop ng sahod ng kanilang kamay sa tubigan. Pinauwi yon. 9,700. So 300 lang ang dadalang tao ni Gideon. So the people took provisions and their trumpets in their hands, and he sent away all the rest of Israel. So yung mga tao, 9,700 pinauwi. Every man to his tent entertained those 300 men. Now the camp of Midian was below him in the valley. Pinauwi na. No? Sang unti lang nila, bilang na bilang. Verse 9, it happened on the same night that the Lord said to him, arise, go down against the camp, for I have delivered it into your hand. Gumising ka na, tumayo ka na, alis na tayo. Pumunta ka na sa camp kasi ibibigay ko na sila sa iyong mga kamay. Sabi ni Almighty Father. Verse 10, but if you're afraid to go down to the camp with Purah, your servant. Alam ni Almighty Father na sa puso ni Gideon. Kasi alam ni Almighty Father na sinabi niya, pero kung takot ka, bumaba ka sa camp ng pasikreto lang, kayong dalawa ng servant mo, si Purah. Sa camp ng Midianites, pumunta kayong dalawa. And you shall hear what they say. At maririnig mo ang kanilang mga sinasabi. Sabi ni Almighty Father. And afterward, your hands shall be strengthened to go down against the camp. Then he went down with Purah his servant to the outpost of the armed men who were in the camp. Siyempre, takot si Gideon dahil 300 na yung kasama niya. Tapos, susugurin niya yung 300. Tapos, 300 lang sila. Susugurin pa nila yung mga Midianites na innumerable, hindi mabilang. Yung mga soldiers, yung mga warriors ng Midianites. Kasama pa ng mga Midianites, may mga Amalekites in the east, and the people of the east. So marami sila. Tapos itong si Gideon, 300 lang sila. Kaya sabi ni Almighty Father, kung takot ka na ngayon ay sugurin sila, bumaba kayo sa camp ng mga Midianites. Isama mo si Purah, yung servant mo, at madidinig mo ang kanilang mga usapin. At pag narinig mo yung kanilang usapin, may encourage ka kasi may pinag-uusapan sila na lalakas ang loob mo ngayon na sugurin sila sa kanilang camp. Then he went down to Purah's servant to the outpost of the armed men who were in the camp. Verse 12. Now the Midianites, the Amalekites, all the people of the east were lying in the valley as numerous as locusts. Sobrang dami. Siyempre matatakot si Gideon. Dahil ang tao, di ba? Tao tayo. Si Gideon tao din. Sobrang dami ang kakalabanin niya. Sinong hindi matatakot? Pero kasama niya si Almighty Father. Ginaguide siya ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Kinakausap siya, pinapacify siya, ina-encourage siya. Kaya nung bumaba siya, dito sa now the Midianites and the Amalekites, all the people of the east were lying in the valley as numerous as locusts, parang mga balang, and their camels were without number. Kaya without number, hindi mabilang din yung mga camels. Doon sumasakay yung ibang mga warriors.
as the sand by the seashore in multitude. Sobrang dami, parang mga buhangin sa dagat, sa sobrang dami. Pag check mo, uy, ang dami nila. Ito mga kakalabanin ko. Kung kayo kaya, takot din kayo, di ba? Takot. 300 lang kami. Nakatakot na. Pero si Almighty Father, ang kasama nila. Kung tayo ngayon din, takot din tayo. Ha? Naiintindihan tayo ni Almighty Father na may takot tayo. Pero, ina-encourage niya tayo, ginagabayan niya tayo. Kaya hindi tayo dapat matakot. Pero alam ni Almighty Father, may takot tayo. Si Jesus din, di ba? Bago siya ipako sa cross, sabi niya, Almighty Father, pwede bang maipass na lang sa akin tong cup na iinumin ko? Pero not my will, but your will be done. Sabi ni Jesus Christ, no? Kaya naiintindihan tayo ni Jesus Christ. Naiintindihan tayo ng tatay natin. Tuloy natin na verse 13. And when Gideon had come, there was a man telling a dream to his companion. Nung dumating si Gideon sa camp, no, sa outpost ng mga Midianites, may mga nag-uusap. May isang lalaki na binabanggit niya yung kanyang panaginip, na naginip siya sa kanyang, habang natutulog siya, syempre, naginip siya. Ikunento niya yung kanyang panaginip sa kanyang kasama. He said, I have had a dream. Meron ako napaginipan. Pare, may napaginipan ako. To my surprise, a loaf of barley bread tumbled into the camp of Midianite. Yung panaginip po, nagulat ako. Meron akong nakitang loaf of bread. Or, alam niyo yung tinapay na malaki, na pag binake, di ba malaki yun? Nga ganyan. Pan-Amerikano tawag mo doon. Barley. Tumbled into the camp of Midian. Nahulog sa kampo ng Midian. Tinapay lang siya. Malambot. No? Yung tinapay, malambot. Ano yun? Barley. Gawa sa barley. Hindi wheat bread, kundi barley bread. It came to a tent, and it struck it, so that it fell and overturned, and the tent collapsed. Yung tinapay na barley, nahulog sa camp natin. Panaginip ko yan eh. Tumama sa isang tent. Tapos nung pagtama sa isang tent, nahulog yung tent, bumaliktad, tapos na-collapse yung tent, nasira yung tent. Ba't ganon? Tinapay lang yun, ba't nasira yung tent? Panaginip ko, napaka-weird, sabi ng Midianite na nagkaroon ng panaginip, no? And then his companion answered and said, this is nothing else but a sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. Sabi ng kanyang kasama, alam mo, yan yung panaginip mo na yan. Yan yung sword ni Gideon, na anak ni Joash, na tao ng Israel. Into his hand, God has delivered Midian and the whole camp. Alam ng mga Midianites na kasama ng mga Israelites, kasama ni Gideon, si Almighty Father. So itong mga Midianites, Amalekites and people of the east, may takot din sila dahil ang kalaban nila hindi naman si Gideon. Alam nila ang kalaban nila si Almighty Father dahil ginagabayan ni Almighty Father si Gideon. Verse 15. And so it was, when Gideon heard the telling of the dream and its interpretation, that he worshipped. He worshipped the Almighty Father, and he was thankful. No? He returned to the camp of Israel and said, arise, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hand. Tumayo na kayo. Mananalo na tayo against the camp of Midian. Susugudin na natin sila. Tumayo na kayo. So, na-encourage si
Gideon, dahil ang ang nakapanaginip ng barley bread ay isang Midianites. At alam nila na kasama ni Almighty Father, or kasama ni Gideon si Almighty Father. Kaya na-encourage si Gideon. Verse 16. Then he divided the 300 men into 3 companies. So, ang mga soldiers na lang or warriors na kasama ni Gideon, mga 300 na lang dahil pinauwi niya yung iba. Hinati niya ngayon sa tatlong grupo, yung 300 men. So, ibig sabihin 100 in each company. 100 ang isang group, no? Kasi 3 group yon. And he put a trumpet into every man's hand with empty pitchers. Bawat tao merong trumpet. Yung 300 men may trumpet silang, binigyan sila ni Gideon ng trumpet. At empty pitchers. Alam niyo yung pitchers, no? Nilagyan parang tubigan na ganon. Vase na parang vase. And torches inside the pitchers. Dun sa vase or sa pitcher, merong torch dun sa loob. Nakatago dun sa pitcher. At meron silang trumpet. Yun ang inilagay ni Gideon sa kamay ng mga 300 men. Ano ibig sabihin ng trumpet? Bakit may trumpet yung 300 men? Proclaiming to the world the good news. Bakit empty pitcher? Dapat yung puso natin. Itong pitcher symbolizes our hearts. And the torches inside the pitchers, ano yun? Yung torch na yun, yun yung the Holy Spirit inside our hearts. Burning to serve the Father, the Holy God. Ito yun, trumpet. Proclaim to the people the word of the Lord. Empty pitchers, dapat yung heart natin walang halong kadumihan or motive na masama. At yung torch, yung fire yon from the Holy Spirit. Nasa sa atin, no? Yun ang symbolize nun. Verse 17, and he said to them, look at me and do likewise. Watch, and when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. Tignan niyo ako at gayahin niyo ako. Pag nagpunta na tayo, malapit dun sa gilid ng kampo ng mga Midianites, gayahin niyo kung ano ang gagayahin. Kung ano ang gagawin ko. Sabi ni Gideon. Verse 18. When I blow the trumpet, I and all who are with me, then you also blow the trumpets on every side of the whole camp. Pag ako hinipan ko na yung trumpet, so ang trumpet nila nung time na yon ay shofar. Yon ay horn ng ram. So bawat isa sa kanila may ganon dadala at merong pitcher at merong fire or torch sa loob ng pitcher. So nakatago yung fire, no? Kasi nasa loob siya ng pitcher eh. Hindi siya kita. And say, or that in verse 18, when I blow the trumpet, I and all who are with me, then you also blow the trumpets on every side of the whole camp and say, the sword of the Lord and of Gideon. Yun ang isisigaw niyo, the sword of the Lord and of Gideon. Sabi ni Gideon, the sword of the Lord. Ang sisigaw, the sword of the Lord and Gideon, yun ang sisigaw niyo. And every man stood in his place all around the camp, and the whole army ran and cried and fled. Wala pa pala. Dito pa tayo sa verse 19. Sorry, kasi may binabasa ako dito sa gilid. Verse 19. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outpost of the camp at the beginning of the middle watch, just as they had posted the watch, and they blew the trumpets and broke the pitchers
that were in their hands. Ang ginawa nga ni Gideon, nandun na siya sa outpost ng camp, beginning of the middle watch. Hinipan na nila yung shofar. Pagkahipan nila ng shofar, ginaya rin sila ng iba pang mga group, no? Kasi 3 group sila. Pagkahipa ng shofar, yung pitcher na dala-dala nila, binasag nila. So, pag nabasag yung pitcher, nandun yung torch, di ba? Ngayon, yung torch, nasa kamay na nila, pati yung trumpet. So, wala na yung pitcher. Dahil nabasag na nila eh. Verse 20, then the 3 companies blew the trumpets and broke the pitchers. They held the torches in their left hands. Sa left hand, nandito yung fire, yung torch, and the trumpets on the right hand for blowing. So this right hand yung trumpet na hinihipa nila, yung shofar. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. Verse 21, and every man stood in his place all around the camp, and the whole army ran and cried out and fled. Natakot. So verse 21, natakot yung mga Midianites, Amalekites, and people of the east. So 300 lang sila. Sila Gideon. Ganun lang ang ginawa nila. Nininervyos agad tong mga Amalekites, Midianites, saka people of the east. Nagkatakutan na sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Verse 22, when the 300 blew the trumpets, the Lord set every man's sword against his companion. Ngayon, nung hinipan na yung trumpet or yung shofar, sabay-sabay nilang hinipan yan, di ba? Yung mga Midianites, Amalekites, and people of the east, sila mismo, nagsaksakan sila, nagpatayan sila. Kasi madilim ng time na yon, maingay, confused sila. Kinonfuse sila ni Almighty Father. Kasi sila mismo, magkakakampi sila. Kakampi ko ba to? Hindi, baka hindi, makakalaban to. O saksakin na natin. Kaya sila mismo. Nagkagulo sila. That's the power of the Holy God. Throughout the whole camp, buong kampo, ang dami-dami nila sand. Like, innumerable, pati yung mga camel nila. Sobrang dami para silang buhangin sa dagat. Sa sobrang dami. Sila nagpatayan. And the army fled to Beth Acacia towards Zerera, as far as the border of Abel Mehola by Tabath. Nakarinig sila ng trumpet, tapos nakita nila yung mga torches, o natakot sila. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nervyoso pala itong mga Midianites, Amalekites, saka yung mga people of the east. Inalaw ni Almighty Father yon. Si Almighty Father, yung kamay ni Almighty Father ang gumawa nun. Hindi mangyayari ang mga bagay kung hindi inaalaw ni Almighty Father. Verse 33, and the men of Israel gathered together from Naphtali, Asher, and all Manasseh, and pursued the Midianites. So, narinig din naman ng mga tribe ng Naphtali, Asher, and all Manasseh, yung mga pinauwi, no? And pursued the Midianites. Hinabol nila. Verse 24, then Gideon sent messengers throughout all the mountains of Ephraim, saying, come down against the Midianites. Tinawag ni Gideon yung mga tao sa Ephraim, yung mga soldiers sa Ephraim. Dahil lang kasama lang niya yung Naphtali, Asher, and all Manasseh, pursued the Midianites. Hindi pa kasali yung Ephraim. Kaya itong si Gideon, nagpadala siya ng messenger para sa tribe ng Ephraim. Tawagin yung mga soldiers ng Ephraim. Come down against the Midianites and seize from them the watering places as far as Beth Barah and the Jordan.
Sugurin ninyo, sabi ni Gideon sa tribe ni Ephraim. Then all the men of Ephraim gathered together and seized the watering places as far as Bethbara and the Jordan. Kunin ninyo yung watering places, yung kanilang pinagtatambayan, yung Bethbara at saka yung Jordan, yung may mga tubigan doon sila tumatambay. Sakupin nyo yon, bantayan nyo yon, seize it, gather together on that place, Bethbara and Jordan. Verse 25, and they captured 2 princes of the Midianites. Nahuli nila ang dalawang leader ng military, no? Sa ngayon, military ang tawag, no? Leader ng, or commander. Kasi sa sobrang dami lang, syempre may mga commander, madami silang commander. So, dalawang commander ang nakuha nila. Oreb and Zeeb. So, they captured 2 princes of the Midianites. Oreb means raven, ibon na itim. And Zeeb means wolf. They killed Oreb at the rock of Oreb, and Zeeb they killed at the winepress of Zeeb. Baka itanong nyo, bakit yung si Oreb meron agad siyang rock of Oreb? At saka bakit itong si Zeeb merong winepress of Zeeb agad? Meron agad nakapangalan sa kanila. Hindi ito nakapangalan sa kanila agad-agad. Walang pangalan ito nung sila ay ipinatay doon. Pero nung sila ipinatay doon, tinawag na yon na rock of Oreb. Naintindihan ninyo? Simula nung namatay na sila doon sa nagkaroon ng pangalan na rock of Oreb. And Zeeb, they killed at the winepress of Zeeb. Kaya tinawag na winepress of Zeeb kasi doon na pinatay si Zeeb. Winepress. Pag winepress, di ba pigaan yun ng mga grapes? Tumatagos doon yung juice ng grapes. O dito tumagos yung dugo. No? Winepress of Zeeb. Dito na patay si Zeeb. They pursued Midian and brought the heads of Oreb and Zeeb to Gideon on the other side of the Jordan. Tinanggalan ng ulo. Si Oreb at si Zeeb, dinala yung ulo kay Gideon on the other side of Jordan. So, gato din na natalo ang mga Midianites. Natakot ang mga Midianites, people of the east, and the Amalekites. Dahil lang sa 300 na soldiers or warriors na dala ni Gideon, at ang nanguna dito ay ang utos ni Almighty Father. Kung hindi sinunod ni Gideon ang utos ni Almighty Father, hindi sila mananalo against the Midianites. But since si Gideon, he obeyed the Almighty Father, that's why they won against the Midianites, Amalekites, and the people of the east. So tayo, ganon din tayo. Alam natin na wala tayong kakayahan. Mahina tayo. Aminin natin na mahina tayo. Totoo naman. Without our Father, we are nothing. Aaminin natin. Tanggap natin sa sarili natin na ang kalakasan natin, ang strength natin comes from our God, comes from our Father. Nang sa ganon, mapagtagumpayan natin ang mundo na to. Dahil sa mundo na to, marami tayong mga kalaban. Hindi naman tao ang kalaban natin. Nung time na to, ang kalaban ni Gideon, mga wicked people. Kasi ito mga Midianites, Amalekites, at saka yung people of the east, wicked sila against Israel dahil ninanakawan nila yung Israel, inaabuso nila, minamanipulan nila, inuubos nila yung mga pagkain, lahat ng mga bagay na kukunin nila, tapos nambibwisit sila, gano'n. Sinisira nila yung mga bagay na pag-aari ng mga Israel. Kaya tayo, sino ang kalaban natin? Hindi tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin, sino nga yung mga kalaban natin? Hindi tao ang kalaban natin. Baka sabihin niyo, kalaban ninyo mga tao. No? Hindi tao ang kalaban natin. Ang utos ni Almighty Father, ang utos ni Jesus Christ, mahalin natin ang kapwa-tao natin. So, sino ngayon ang kalaban natin?
There are times no, ang kalaban natin, sarili natin. Dahil tayo matigas ang ulo natin. Stubborn tayo. Wala tayong faith kay Almighty Father, kay Jesus Christ at ang Holy Spirit. Dito sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Dito kay Gideon, ang kalaban nila ng Midianites, Amalekites, and people of the east, tayo ang kalaban natin, wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. Sino ba yung rulers of darkness of this age? Nagmamanipula sa atin dito sa mundo. Si Satan, ang mga demons, sila nagmamanipula ng mundo na to. Against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Yun ang kalaban natin. Hindi tao. Kung ano ang namamayani sa tao, yun ang kalaban natin. Pero yung tao mismo, hindi natin sila kalaban. Dahil utos sa atin ni Almighty Father, mahalin natin yung ating kapwa-tao, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Kung mahal natin si Almighty Father, susundin natin ang utos sa atin ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba? Pinatay na siya, di ba? Sinaktan na siya ng mga Roman soldiers, ng mga tao. He was crucified because of the people who rallied against Him. Pero si Jesus Christ, tahimik lang siya. Sinasaktan siya, tahimik lang siya. Binastos siya, tahimik lang siya. Sinuntok, sinabunutan, tinadyakan. Pinalo ng madaming beses. Ipinahiya, hinubaran. Pero tahimik lang si Jesus. Hindi natin magagaya yung ginawa ni Jesus. Pero sa tulong ni Jesus Christ, mapagtatagumpayan natin ang mundo ito dahil tapos na. Nagawa na ni Jesus ang lahat. Yung shame na dapat na tayo ang maka-experience, yung pagkakapahiya, yung pagkaka-crucify, yung saksakin ng spear, dapat tayo yon because of our sins. We deserve it. Pero hindi sa atin ipinaranas yon, kundi kay Jesus Christ. Para i-save tayo, para hindi na natin kailangan pang mahirapan. Ang mga tao ngayon, hirap na ako sa buhay ko. Ano, yung si Jesus Christ, mas mahirap yung pinagdaanan ni Jesus Christ. Kaya wala tayong karapatan na magreklamo. Tayo deserve natin ng mahirapan. Si Jesus Christ, hindi yung deserve yun. May nakita na naman ako sa internet, may isang lalaki na nakapula na damit, no? Ginagaya yata si Jesus Christ, pero hindi naman nakapula na damit si Jesus Christ. Meron siyang nagpepenitensya, ganon, kasi nakapula siya eh. Ngayon may isang, pinapalo nila kunyari, pero hindi kunyari yung palo na yun eh. Malakas yung palo, nakita ko eh. Pinapalo. Eh, nakapula na lalaki, tapos parang nakapula na, nakapula na mahabang damit, long sleeves na pula. Nagalit, tapos sinuntok yung, yung namano sa kanya. Hindi ganun si Jesus Christ. Nagpepenitensya yung tao, pinalo siya ng kasama niya. Dahil nga nagpepenitensya siya, syempre, di ba? Ba't nagalit siya? Nagpepenitensya siya eh. Gumante. Ano yun? Hindi ganoon si Jesus Christ. Hindi gumaganti si Jesus Christ. Yung mga tao na nagpapakasakit sa kalye, nagpipretensya, pakitang tao lang yun. That's hypocrisy. Hindi ganoon si Jesus Christ. Dahil nagawa na ni Jesus Christ ang lahat. Ang kailangan na lang natin, we must have faith in Jesus Christ. Believe in Him.
so that we'll have everlasting life. Kaya tayo, hindi tao ang kalaban natin. Principalities of this world, the wickedness in heavenly places. Kaya anong gagawin natin? Dahil may kalaban tayo. Si Satan ang kalaban natin. Hindi yung tao. Si Satan ang kalaban natin. Pati na yung kanyang mga forces of darkness. Dahil gusto nila na hilahin tayo papuntang impyerno. Dahil galit sila kay Almighty Father. Kaya, dahil sa galit nila kay Almighty Father, tayo ang sinasaktan. Dahil pag nasaktan tayo, nasasaktan si Almighty Father. Because the Almighty Father loves us so much. Kaya nga, ibinigay niya sa atin si Jesus Christ sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Pero hindi natin naiintindihan yun. Kung naniniwala tayo sa mga kasinungalingan, hindi talaga natin hinahanap si Almighty Father. Naniniwala tayo sa mga kung ano-anong mga beliefs and traditions na walang basis. Hanapin natin si Almighty Father. Paano natin mahanap? Read His words, the Bible. Sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi maintindihan ng mga tao. Why? Because they may veil sila na nasa mukha nila, sa mata nila. Bulag sila. Those who are veiled are perishing. Hindi nila alam. So tayo, bilang mga anak ng Almighty Father, ang kalaban natin, principalities of this world, rulers of darkness, ano ang gagawin natin? Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Isuot natin ang armor of our Holy God. Ano yung mga armor na yun? Nabasa na natin dati, diba? Stand therefore, having girded your waist with truth. Lagyan natin yung belt of truth. Girded your waist with truth. Having put on the breastplate of righteousness. Yung heart natin. Protection for the heart. Having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Maglakad nang may kapayapaan. Dala-dala natin yung kapayapaan. Gospel of peace. Jesus Christ. Habang naglalakad tayo dito sa mundo na to. Protection natin yan. Yung breastplate protection ng heart natin. Alam ng puso natin na kailangan natin maging righteous. At dapat meron tayong kalakasan. Nakabalanse sa atin yung katotohanan, yung truth. Girded your waist. Kasi yung waist, nagbabalance ang katawan yan, di ba? Strengthen yun. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Dahil, ang wicked one, yung mga devil, may mga darts sila, fiery. Hindi lang darts, kundi may apoy pa yung darts na yun. Tinitira nila tayo, ginaganon. May fire. Para tayo mapoprotectionan, kailangan natin ng shield of faith. May pananampalataya tayo na kahit na tayo ay i-dart ng mga darkness, fiery darts ng darkness, alam natin, we have faith in Jesus Christ and the Almighty Father and the Holy Spirit. And take the helmet of salvation. Alam natin, sa puso natin, sa isip natin, na we are saved because of Jesus Christ's sufferings on the cross. Ano pa? Ano pa dadala natin? Sword of the Spirit, which is the fire, or which is the Word of God. Nasa sa atin ang salita ng Diyos. Praying always with all prayer
laging magpe-pray. With all prayer and supplication in the Spirit, magpe-pray tayo sa Holy Spirit. Do not pray in graven images. Worship God in spirit and in truth. Talk to God in spirit and in truth. Talk to Jesus Christ in spirit and truth. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Hindi sinasabing in wooden images, in graven images. Hindi. Prayer and supplication in the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Maging watchful up to the end with all perseverance, magpakasipag, maging long suffering. Ano ba yung perseverance? Yung masigasig, no? Sa pagpe-pray. Dedicated sa pagpe-pray. Diligent. Pray without ceasing. Ipagpe-pray din natin yung mga ibang tao. Supplication for all the saints. Hindi saint ito na yung mga sinasabi yung may mga rebulto na saint, ganyan. Yung saint, sino ba ang saint? Ang saint yung mga anak ni Almighty Father. Tayong lahat na tayo ay naniniwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Tayo ang tinatawag na saints. Ha? Baka sabihin, hindi, yung mga saints, yung mga tinatawag ng mga, may mga rebulto. Hindi yun saints. Hindi lahat kilala ni Almighty Father yon. Hindi rin kilala ni Jesus Christ yung mga yon. Ang kilala ni Almighty Father, kilala ni Jesus Christ, kilala ng Holy Spirit. Yung nagtitiwala kay Jesus Christ. In spirit and in truth. Yung kilala si Almighty Father. Yun ang mga saints. Hindi yung mga tao na namatay na at sinabi yung nagmilagro kaya naging saint. Hindi yun. Namatay na yun eh. Kung tinatawag mo ang isang taong namatay na, necromancy yun. Ayaw ni Almighty Father nun. Isa yun sa branch ng sorcery, tinatawag mo patay na. Hindi naman nabulok yung katawan. Kahit na hindi nabulok, patay na eh. Si Jesus Christ, He died, but He rose again after 3 days. Kailan siya nabuhay? First day of the week. Ha? Nabuhay si Jesus first day of the week. Kaya sino ang i-worship natin? Yung buhay, si Jesus Christ. Si Almighty Father, yung Holy Spirit. Yung mga taong namatay na kahit sabihin nyo pang saint yan, hindi na yan, namatay na eh. Si Jesus Christ, He's alive. Pinadala siya ni Almighty Father for us to be saved. Si Jesus Christ lang yung worship natin. Si Jesus Christ lang itinaas ni Almighty Father. Wala nang iba pa. Sa Kanya lang ibinigay ni Almighty Father yung fire na galing sa seraphim. The man clothed in linen, the man with an inkhorn. Si Jesus Christ ang susunod sa names natin sa Book of Life. Ngayon, kung ang tinatawag mo ay mga saints, hindi na susunod sa Book of Life yun, o saan ka may mapupunta? Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Powerful si Almighty Father. He can do all things. Mighty things. Because our Father is amazing. He's the Alpha and the Omega. The beginning and the end. And Jesus' kingdom will never end. It's for all eternity. And we will reign with Jesus Christ for all eternity. And that's because of the love of the Father for His children, for the people who trust Him, for the people who love Him. Wala makakapantay sa pagmamahal sa atin ni Almighty Father, at wala makakapantay sa pagmamahal ni Jesus Christ. Dahil sa Jesus Christ, ibinigay niya yung buhay niya
for us. Thank you, and God loves us all so much.